Hey guys, welcome to my channel. So, story time, mag-share lang ako ng nangyari sa akin this past few days or more than a week ago, no? Christmas. So, nung December 23, nagtrabaho ko, gabi na, parang masama na paramdam ko. 24, may lagnat na ako. So, may sakit na ako. Yun yung start ng flu. Bumiyahe pa nga rin kami ng pa Austin. Binisita namin yung anak ko na doon na nakatira. Pero hindi ko kaya mag-drive, pasahero. Doon ako sa likod, naka nakasandal lang, tapos natutulog. Tapos nag-stop over kami sa Chick-fil-A. Lunch. Sabi ko sa kanila, ang lamig ng aircon. So sa labas kami kumain, open air. Tapos yun, diretso, basta inom lang ako ng gamot every 4 hours. Sabi nga na isa kong anak dapat daw hindi na ako sumama. Kasi nga masama paramdam ko. Bira na yung makita yung panganay. Kaya ganun. Tsaka birthday kasi ng panganay ko Christmas May trabaho daw siya ng 25, kaya 24 kami nagpunta. It just so happen na may sakit ako, may trangkaso ako. Takot pa nga yung anak ko Yung panganay, sabi, baka daw mahawa siya. May pasok daw siya kinabukasan. Hindi naman siya nahawa. Okay? Nag-buffet pa kami noon May sakit ako. Tapos, 25. So, 24 yun Uwian lang kami. Gabi na kami nakarating dito. Hindi ako nag-drive talaga. Yung anak ko nag-drive. Tapos, 25. Nakaratay lang ako dito. Talagang nagnat na naman. 26, may lagnat pa rin ako. 27, wala na akong lagnat. So, after 3 days, wala na akong lagnat. Actually, first day pa lang, misis ko, atat na mag-antibiotics ako Sabi, mag-antibiotics na. Ganyan. Sabi ko, hindi. Di ba, pag viral infection, yan, self-limiting, yun ang mahirap pag pares kayo magdi-discussion pa Ang problema kasi yung misis ko, nurse practitioner na nagre-reseta. Pwede niya na ako resetahan ng antibiotics. Sabi niya sa akin, yun yung irony, kung kailan pwede na siya magreseta, ayaw ko naman daw magpareseta. So hindi kasi ganoon Dalawa kasi ang approach niyan sa pag-treat ng pasyente, no? Alam ng mga doktor yan Either conservative ka or aggressive ka. Ano ibig sabihin? Konting kibot, antibiotic agad. Or conservative ka, katulad ng approach na gusto kong gawin, although hindi ako doktor, no? Hintay mo muna after 3 days. Kasi usually 3 days naglalas ka ang viral infection. Okay? So, yun after 3 days, wala na yung lagnat ko. Pero may ubo pa ako. May ubo ko. Sabi ng miss ko, may ubo ka pa, may plema ka. Dilaw plema mo. Resetahan na kita antibiotic. Sabi ko, hindi! Wag! Huwag muna. Sabi ko, parang pawala na Sayang naman kasi. No, hindi na ako naggamot tapos ng antibiotics. Tapos kung kailan wala na ako lagnat, saka mo bibigyan ng antibiotics. Anyway. So, sabi ng miss ko, kasi may kumakalat daw ngayon na super flu. Ayan, ayan, super flu. Okay? Tapos sabi ng misis ko, sa super flu kasi, dahil daw super flu, ginawa super flu, no? Wala silang maiisip para maging nakakatakot yung flu. Ginawa lang super flu. Super flu. Mas nakakatakot daw yung super flu. Mas matagal daw ang duration. Average daw, 5 to 10 days. Talaga? Sabi ko, bakit yung sa akin 3 days lang, wala na. Tapos sabi mo nang may ubo pa ako ng 5 hanggang 7th day, pero kaya na yun ng cough syrup lang. Tsaka increased fluid intake, tsaka rest. Yun lang ginawa ko. Hindi ako nagtrabaho, whatever. Pahinga lang talaga, tsaka increased fluid intake. Gumaling naman ako. Okay? I'm not saying na gano'n ang gawin nyo, no? Bahala kayo sa buhay nyo or magpa-check up kayo, bahala. Sinishare ko lang sa inyo yung nangyari sa akin. Okay? Kaya sinasabi nila, may super flu daw, may super flu. Ganyan. Hindi ko hindi ko ma-appreciate na merong super flu. Kasi, since bata tayo, nagkaka-flu na tayo. Nagkakatrangkaso na tayo Diba? Actually, mas malala pa nga yung trangkaso ko 3 years ago. Nung bumisita dito sa US yung ate ko,
Pagdating niya rito, may sakit siya. Masama pakiramdam niya. Tapos pinasa niya sa akin yung virus galing Pilipinas. Ang sama talaga ng flu na yon. Kasi talagang nakahiga lang ako, hindi ako makakain. Pinipilit pa ako ng misis ko na tumayo. Tapos tatayo lang ako para umihi, higa uli. Talagang plak na ako noon ilang araw. Ang sama talaga nung flu na yon. Tapos may isa pa akong malupit na trangkaso nung nag-aaral yata ako ng college. Talagang naalala ko noon parang sinisilaban yung loob ng katawan ko, ganun kainit. Buti walang naging damage sa akin, no? Pero talagang sobrang taas yata ng lagnat ko nung time na yon, no? So, sabi ko, ano itong sinasabi nilang super flu? Talaga, super ba talaga yan? O dahil wala nang bumibili ng COVID, wala nang kumakagat sa COVID. Doon sa mga sampalataya sa COVID, ano nangyari sa Delta variant? Ano nangyari sa Omicron? Ano nangyari doon sa, yung parang sore eyes daw? Kung ano-anong variant pa Ano nangyari? Ba't hindi nila binabalita kung ano nangyari? No? Bigla na lang nawala. Tapos ngayon, inaano nila super flu, kaya dapat daw magmamas pa rin. Well, may sakit ka. Pag may sakit ka, di ba, tendency mo naman talaga magpahinga. Di ba? Ang problema kasi, yung word na, na required. Pag na-require, na yung mga establishments, required. Sa Pilipinas lang ganyan Tapos, required na naman kayo mag-face shield. Tapos parang pag binabasa ko yung mga comments na di-disappoint ako sa mga kababayan ko na parang napaka-gullible na kung ano yung sabihin ng media, kung ano yung sabihin ng gobyerno, talagang, sampalataya. Hindi kino-question. No? Hindi kino-question pero halatang-halatang niloloko na tayo lahat Halatang-halata. Sa Pilipinas lang nag-require ng face shield pero tapos yung iba pa naka-double face mask. Double face mask. Tapos yung iba hanggang ngayon, nagpe-face mask pa din kahit wala namang nararamdaman. Kahit nasa open air. Akala nila parang may superpower yung face mask na ililigtas sila. Napakalaki ng butas niyan Tagusan ng COVID yan Kung totoo yung COVID Anyway, so yun lang i-share ko. Ako mismo nagkasakit. And yung mga Pinoy, dahil pinupush ng gobyerno, pinupush ng mass media na malamang bayad ni George Soros, excited magpa-flu shot. So last na flu shot ko is 2018 yata. No, 2018 yung last flu shot ko. Bakit? Kasi noong 2018, may usap-usapan sa prepping community na pag mag-introduce sila ng DepOp agenda, ilalagay nila yan sa vaccine. Kasi hindi natin kino-question ang vaccine, hindi natin alam kung ano laman ng vaccine. Hindi natin alam. Dati Provax ako talaga dati. Provax, may nakaaway pa ako na kaibigan namin dati dito sa Houston. Kasi pinagtatanggol niya yung ayaw magpa-vaccine na mother. Pag-away ako sa internet Pero ngayon, I was wrong. I realized I was wrong. No? Tapos naglalabasan na rin yung mga evidence. May doktor na gumawa ng vlog na, mga anti-vax dyan, hindi naman totoo mga pinagsabi. Talaga? Baka gusto mong mag-research. Nagbayad na ang I don't know kung basta pharmaceutical company or CDC, dahil may isang bata na nagkaroon ng autism. Relationship ng autism, mas dumami ang may case ng autism nung dumami ang vaccine schedule. Tapos ngayon, si RFK, gusto tanggalin na. Actually, sa Florida, tinanggal na yung vaccine schedule sa mga bata. Kasi at an early age, nakakaawa daw, bibigyan mo ng hepatitis B vaccine. Hindi pa naman na-expose yan sa wala pang chance ma-expose sa hepatitis B, Pero yung ibibigay mong vaccine, may laman na kung ano chemicals yan, May aluminum, may mga chemicals na tumatawid sa blood-brain barrier. So, tatawid sa brain. Kaya, naapektuhan yung brain nila. Kaya, yun, nagkakaroon ng autism. May mga doktor na in denial yung relationship ng
autism with vaccine. Pero titignan nyo, may mga nabayaran na nag-file ng lawsuit dahil nagka-autism yung anak nila. And nanalo sila sa kaso. So anong tawag nyo dun? Di ba? Anong tawag nyo dun? And ano pa? So yun guys, it's up to you. Ano lang ako na-disappoint, no? Kung kailan 13 years old na si AJ, saka nagkaroon ng ganyang movement dito sa US, yan si RFK dumating, saka si Trump, na pinagbabawal na maging requirement yung mga ganyang klaseng vaccines. Kaya nung last time na nagpa-wellness check si AJ sa doktor, ako yung kasama eh. Tinanong ako kung gusto namin mag-ipa-flu vaccine siya. Sabi ko hindi. Tinanong pa ng doktor bakit? Kasi nagka-flu na siya. Nagka-flu na si AJ. No? It doesn't make any sense. Nagka-flu na siya ng first week ng December or last week ng November. Tapos magpapa-flu vaccine ka pa? It doesn't make any sense. Meron na siyang resistance. Diba? Tapos, tinanong kung gusto namin na magpa-second dose siya ng HPV vaccine. Sabi ko hindi. Buti hindi yan ako tinanong kung bakit. Hindi. Nung una kasing nagpa-check up si AJ, mami niya kasama, kaya nagpa-first dose ng HPV. So ako, hindi ko na pinano. Hindi niya kailangan yan. No? The less chemical sa katawan, mas maganda. Sabi ko, nagbago pananaw ko. Tawagin nyo na akong anti-vax, okay? Pero I've seen yung mga cases na imbis na mapaganda, napasama pa. And ako, sabi ko nga, 2018 ako last na nagpa-flu vaccine. Ano nangyari? Namatay ba ako? Hindi naman no? Nagka-trangkaso ako, nagka-flu ako 2018. So, 2026 na ngayon. 8 years. Nagka-flu ako 3 beses. In 8 years. 3 beses, ha? In 8 years. Alam nyo ba, lalo pa ngayon, may internet na, pwede kayong mag-research. No? Ang flu vaccine naman kasi, hindi daw guarantee na hindi ka magkaka-flu. The irony is, kung sino pa yung nagpa-flu vaccine, sila pa yung nagkaka-flu. Diba? Hindi ba napansin niya? Maski yung mga nagka-COVID, sino yung nagpa-COVID vaccine, biglang makita mo, positive kami sa COVID. Pero buti na lang nagpa-vaccine kami, otherwise, mas malala. Yun ang sayasagot nila. Pero the irony is, kung sino yung nagpapa-vax, sila yung nagpa-positive. Similar with the flu vaccine. Kaya daw sabi, hindi siya guaranteed na hindi ka magkaka-flu. Kaya yung misis ko, inaasar ako eh. Oh yeah, nagka-flu ka. Next time ba, magpapa-flu vaccine ka na? Sabi ko, hindi pa rin. At least hindi ako magkaka-cancer. No? Or hindi ako magkakaroon ng, blood clot, kung ano-ano. Hindi natin alam kung nagkukos ka sila, pero more chances of winning ka pagka mas marami kang chemical sa katawan. 'Di ba? And hindi ba alam nagtaasan ang cases ng cancer? Nagtaasan ang cases ng cancer after ng rollout nung Hindi ba alam? So, paano natin mapapatunayan yung mga nasa likod nito, mga nasa posisyon mismo, sila nagpo-push nan. Alam mo, maimbestigahan nila yung sarili nila. Ikulong nila yung sarili nila. Hindi pwede yun. Pero titingnan niyo yung statistics. Tumaas ang incidence ng cancer. Sa pamilya lang namin, 2 auntie ko namatay sa turbo cancer. Tapos sa mga artista, ilan yung namatay sa turbo cancer, ilan yung namatay sa died suddenly, na bigla na lang namatay. 'Di ba? Hindi ba napansin na bigla nagtaasan yung incidents after nung 2020 na roll out? Hindi natin alam bakit, pero statistics. Hindi nagsisinungaling ang statistics. So, yun guys, samahan ng Pasko ko, na dahil nga meron akong flu, pero ngayon, 2026, January 10, all is well. I'm getting back to normal, yung routine namin. Yesterday, nag-date lang kami ni Mrs. No? So, ibig sabihin, nakakabalik na. Tagal na natin di lumalabas Tagal na namin di kumakain. Kaya, i-upload ko naman sa JRA channel ko yon, yung labas namin yesterday. No?
um, iba talaga yung yung mind control na pinupush ng media. Uy, matakot kayo, merong super flu na lumilipad. It's up to you kung maniniwala kayo. But since available na ang information online, do your own research, magtanong-tanong kayo. Tanongin nyo, oy, nagka-flu ka, nagpa-flu box ka ba? Usually ganun diba? And normal lang naman na magkasakit tayo, and yun nga daw yung yung way ng body para magkaroon siya ng sarili niyang immunity, 'di ba? Una-una, ang purpose kasi ng flu vaccine, hindi naman talaga alam ko ano yung kakalat na flu this year, no? Meron lang silang top 3, top 5. Ito yung yung mataas ang chance na kumalat this year. Kaya yun ang i-inject natin sa population. Kaya sablay din minsan And ewan ko ba bakit yung iba kung kailan nagpa-flu vaccine saka nagkaka-flu. Well, anyway, comment down below. Happy New Year, guys. See you next time. Bye.